Next morning, breakfast. Kain lang ng heavy breakfast kasi need namin ng energy mag-Disneyland today. Super thankful kami sa hotel na to. Maraming choices, lalo sa mga bata. So, walang reklamo. May free shuttle bus din sila papuntang Disneyland. Super convenient. Hindi na namin kailangan ma-stress sa transportation. Pagdating namin ng Disneyland, first ride, Beauty and the Beast. Sinerch na namin to. Medyo mahaba yung pila. Mga ilang minutes din. Actually, 90 minutes, 1 oras at kalahati. Pero sobrang sulit guys. Nakakaiyak ang ganda ng attraction. Bata ka man o matanda, parehong mapapawaw ka talaga. After nun, enjoy lang, konting shopping. At since birthday ni Agatha, bumili din kami ng Disney gown niya. 120 euro siya. Medyo mahal, pero okay lang. May budget naman kaming naka-prepared para sa kanya. Importante, masaya siya. So, Disneyland vibes, sobrang literal happiest place in the world. Super sulit ang gastos at pagod. Parang every corner may magic talaga. Food time, hindi naman kamahalan. Mga 9 to 10 euro per menu, kaya kayang-kaya mo. At saka masarap pa compared sa Universal. Strolling around, nagpa-picture-picture kami sa lahat ng iconic spots. Napaka-cute ng mga characters, meet and greet. And isa sa mga special na pinuntahan namin ay si Mickey Mouse kasi nga, nung first birthday ni Agatha, nag-Disneyland Paris kami. Ngayon, Disneyland Japan naman para sa 7th birthday niya. Tips sa Disneyland Tokyo, magdala ng water bottle. Super init kasi ng August. Ayan, huwag masyadong kalakihan kasi hindi siya pasok. Comfortable shoes kasi nga maraming lakad ang gagawin nyo. And then, mag-settle ng budget beforehand para sa food at mga souvenirs. And of course, mag-enjoy lang at huwag ma-stress. Ang goal is happy memories with your family. Another day, another lamon. Breakfast time, ito ang sample food namin dito sa aming hotel. Meron ditong lavanderia o pwede kayo maglaba. Same din doon sa unang hotel namin sa Osaka, meron ding labahan. And wala siyang 7-Eleven pero may Lawson. So check out na rin kami sa araw na to pero iniwan muna namin ang mga gamit sa storage area kasi pwede naman. Kasi babalik pa kami sa Asakusa para magpa-tattoo ni babe. Ito ang isa sa pinakamagandang souvenir namin. Yes, magpapatattoo lang kami ay sa Japan. So iniwan muna namin ang mga kids kasi maboboard talaga sila. Siyempre kasama niya si Mother Earth. Mahigit 2.5 hours yung session kasi kaya medyo matagal. After noon, nagala-gala lang din kami. Nag 7-Eleven stop or snacks lang muna kami. Tapos pumunta lang kami ng Ginza or Ginza para bumili ng shoes. Unfortunately, sobrang daming tao and dyan nagmamadali din kami and mahaba yung biyahe pabalik. Ang nabili lang namin isa para sa akin lang. And then, bumalik na rin kami sa hotel. Trinay namin dito sa malapit lang sa hotel namin. Parang ano lang siya, Centro Comerciale, sa baba yung food court. Okay naman yung food, sulit naman, hindi naman siya kamahalan. Then, pumunta na rin kami para kunin yung mga maleta. So, by 9 p.m., bumiyahe na ang bus papuntang Kyoto. Pagdating namin ng Kyoto, 6 a.m., nag-breakfast muna kami sa McDonald's. Ang check-in pa namin ay 11 a.m. Okay, after checking in at our hotel, we went straight to a restaurant to celebrate my mom's birthday naman. She just wanted something simple lang daw. So, okay na kami doon. After that, we headed to Nara Park to see the famous deer. We bought our train tickets. The ride was around 30 minutes lang kasi yung medyo mahal yung pinili namin. The park has no entrance fee. You just need to buy food for the deer. Honestly, at first, they were so chill. Pero once they find out you have food, hahabulin ka talaga nila. And medyo kakagatin ka. Hindi naman masakit, pero nakakagulat lang. Forse avevi preso in giro che fai finta che avere cibo. Cibo, Noong una, okay lang na tuwa-tuwa sila. And then, nung bumili kami maraming pagkain nila, pinaghahabol at pinagkakagat kami sa puwet. Kasi sobrang pagod na sila. Pero ito medyo mabait. Sabay kagat sa. Yan, naiinitan sila. After that, umuwi na kami. Ang nabili naming train ticket ay yung medyo mumurahin kaya inabot ng mahigit 1 oras yung biyahe. After that, we went to Fushimi Inari Temple and we ended our day there. Ang daming pwedeng gawin, food, souvenirs, and so many tourists around.
went back to the hotel while the kids naman went to their tita to return to Nara again to catch the sunset. Kami namang mag-asawa, we went to supermercado to buy food for dinner. We just got ready-made sushi and other Japanese dishes and we are really so happy. And another day, another pakikipagsapalaran. Today, we decided to rent kimonos. We found a rental shop near the bus fermata, yung malapit. Pagkababa ng bus namin, nakita kagad namin tong shop na to sa taas. So, we grabbed the chance. Medyo mura na kasi. Around 250 euro for 5 adults and 2 kids. Good for 6 hours na yon. After that, gala mode na kami, picture-picture. We went to Yasaka Shrine. Walking distance lang kasi. We tried something traditional Japanese activities there and then we went to Yasaka Pagoda. Yes, pagoda kasi mapapagod ka. Grabe, nakapagod talaga kasi ang init tapos ang kapal pa ng suot namin. Pero hanga din naman kami sa kids namin. Walang reklamo, kahit pagod. Umakyat pa kami sa Kiyomitsu Dera. Medyo kakonti lang tao dun kasi medyo mataas na siguro tamad ng umakyat. And the view was amazing. Grabe, ang ganda. Kumain din kami sa isang traditional Japanese restaurant. Medyo maharlika siya o medyo mahal, pero carry pa rin sa budget. Isang set ng menu cost around 30 euro siya. Small portion siya and sobrang sarap talaga. After all the gala, bumalik na kami sa Kyoto City Center for last-minute shopping. Then, nag-dinner na lang kami sa isang street food spot there. Saya lang and super busog, super pagod na din. Okay, last day na namin and the saddest part, uwi na. Nag-breakfast muna kami ng heavy meal. After check-out, nag-train kami papuntang bus station para naman sa Kansai Airport. No need nang magpa-reserve ng ticket kasi may mabibilhan naman sa machine. Pero agahan nyo na lang para iwas rush. Overall, our Japan trip was so amazing, unforgettable, and truly memorable. We're so grateful for this experience. Iba talaga ang Japan. Hindi mo masasabi until may experience mo ang Japan. Sa next video, i-share namin sa inyo ang mga expenses, accommodation, at kung paano makapunta ng Japan hassle-free. Kasama na rin kung paano kumuha ng visa, etc. So yun, thank you so much guys for watching. Until our next video, please don't forget to like, subscribe, and share this video. Alam mo, ang sa akin dire-diretso. Masuk ke laban itu player. Maggie cute.
ไปใช่ปะ